Jesucristo, magkakaroon tayo ng pananampalataya. At yun po yung ating nakita doon po sa ating tinunghayan noong nakaraang linggo sa Romans chapter 10, verse 4. Kinuha natin ang context at nakita natin totoo po si Barnes na yung Christ is the end of the law. Ang ibig sabihin po, the giving of the law, the purpose of giving of the law is for us to learn about Christ. Kaya nga, di ba, ang law is our schoolmaster leading us to Christ. At ngayon po, muli tayong magbubukas ng banal na kasulatan. Ito po, malinaw na sinasabi ng ating Panginoong Kristo na hindi niya wawakasan ang o hindi destroy ang law. Pero nakita nila yung salitang fulfill. Doon na po sila nang hawakan doon sa fulfillment. So, na-fulfill na po yung law, therefore, tsugi na rin po. Wala na rin po yung law. Yun nga po yung ating pagsasama-samahang pag-aralan ngayong araw na ito. Yung ating titulo ng ating serye ng pag-aaral, I come, ang nagsasalita po si Jesus, I come to fulfill the law. Yung salita pong fulfill sa kanila, and ang pagkakaintindi nila po noon, kapag na-fulfill na ng ating Panginoong Kristo yung law, ay end na po ng law. Kaya parang ang pagkaintindi po nila ay come to end the law or to stop the law. So, ito po ay mabasa natin sa Matthew chapter 5, verse 17, sa King James Version. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Ito po yung sinabi ng ating Panginoong Kristo dahil nung kapanahunan niya, medyo nababaguhan yung mga Hudyo sa mga aral na kanyang dinadala. At nakita naman natin po yung sa story natin, yung mga nakaraang ating pag-aaral, kaya po na papansin ng mga Hudyo na bago ang itinuturo ng ating Panginoong Kristo na para bang dinidestroy yung kanilang mga teaching, na akala nila ang dinidestroy ng ating Panginoong Kristo yung law, sapagkat meron pong portion doon in between the Testament na tinatawag na 400 years of silence, na kung saan diyan po tumubo yung iba't ibang mga panghating pangrelihiyon ng panahon ng ating Panginoong Kristo. So bago pa dumating ang ating Panginoong Kristo, lumaganap na po itong mga panghating ng paniniwala. Meron pong mga Pharisees, meron pong mga Sadducees, meron pong mga Herodians, mga Zealots, mga Essenes, at iba pang mga panghating pangrelihiyon. Noong panahon po yan, na wala pong mga propetang ipinadala ang ating Panginoong Diyos. So nakabase lang po sila sa kanilang pagbabasa ng Biblia at sa kanilang mga tradisyon. So ang kanilang pinangahawakan po ay ang kanilang tradisyon. Na akala nila, ito yung law and the prophets. At nang dumating ang ating Panginoong Kristo, inilagay po sila sa tamang direksyon. Na muli silang dinala doon sa law and the prophets. Okay? At yung law po dito, hindi po yung Ten Commandments. Ang law po natin na natukoy dito ay yung limang kasulatan ni Moses. Yung limang aklat ni Moses na tinatawag na Pentateuch. Ang tawag po kasi dyan ng mga Hudyo ay law. Sa kanilang salita ay Torah. Yung first 5 books of the Bible, yun po yung books of Moses na tinatawag nilang law. Minsan law, minsan law of Moses. So, diyan po sila dinadala ng ating Panginoong Kristo, itinutuwid po ng ating Panginoong Kristo yung mga mali nilang aral na nakabase sa sa tradisyon. Di ba nabasa natin yun po yun, ang sabi, walang kabuluhan ang inyong pagsamba sa akin na ang inyong pinag-aaral ay utos ng tao, tinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang panghawakan nyo ang inyong salit-saling sabi. Tunay nga, nilisan ninyo ang utos ng Diyos. So, yun yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Sila po ang may problema, sila po yung nakapagbigay o nakapagturo ng ibang aral. Ang ating Panginoong Kristo po, kung nagtuturo man siya ng bago sa kanilang pandinig, ito po bago dahil hindi na po nila ito napakinggan within the span of 400 years.